Tubong Bisaya. Napapagitnaan ng dalawang bundok ang maliit naming sityo. Si Lolo Lico naman ay piniling tumira sa taas ng bundok na malapit lang din naman sa sityo namin. Ayaw kasi siyang kapitbahay ng mga tao. Takot sa kanya ang mga tao sa amin dahil sa mga alaga niyang ahas. Kilala kasi si Lolo bilang magtatandok sa lugar namin o yung gumagamot sa mga natuklaw ng ahas. Magaling din kasi siya magpaamo ng mga to. Kinakatakutan na tinuhusgahan nila si Lolo. Pero kapag may natutuklaw naman ng ahas sa lugar namin, ay sa kanya rin naman lumalapit ang mga to. Pagdating nga namin sa bahay ni Mang Bestre, ay halos namumutla na to. Pasalamat talaga si Mang Bestre dahil noong natuklaw siya ng ahas, ay nagkataon na sa bahay namin si Lolo. Kaya napuntahan siya kaagad nito. Pagkadating namin sa bahay nila, ay mabilis na kumilo si Lolo at sinagawa ang pagtatandok. Iniwa niya ang kagat ng ahas at mula rito ay sinipsip niya ang kamandag nito. May kung ano-ano pa siyang ginawa bago umuya ng dahon ng bayabas at itinapal sa sugat. Nagpalaga rin si Lolo ng mga dahon-dahon at sinabing yun ang ipainom kay Mang Bestre. Saan ba natuklaw ng ahas si Bestre? Nakita ba niyo ang ahas? Diyan sa kulungan ng mga manok ko, Mang Bestre. Gumawa na yata ng bahay dyan ng hinayupak na ahas na yon. Sige, kami na ng apo ko ang bahala dyan. Atong, ngayon mo subukan ng mga itinuro ko sa'yo. Lolo, hindi po kaya ako tuklawin ng ahas? Huwag kang mag-alala, apo. Hindi ka tutuklawin ng ahas. Basta sundin mo lang ang itinuro ko sa'yo. 7 years old ako nang tinuruan ako ni Lolo kung paano magpaamo ng mga ahas. Pero first time ko naman gagawin yun ito. Kaya kabado pa ako. Hindi ko alam kung kaya ko ba ang ginagawa ni Lolo noon na magpaamo ng ganung hayop. Nandyan sa butas ang tirahan ng ahas, Atong. Pakiramdaman mo muna ng mabuti kung nandyan pa ba siya sa loob. Lolo, may nararamdaman akong buhay sa loob ng butas na to. Sige, mag-iingat ka. Huwag mong basta dakutin. Dahil kapag natakot ay siguradong manunuklaw yan. Usalin mo muna yung tinuro kong orasyon sa'yo. Sige po, Lolo. Matapos kong umusal ng orasyon ay hinipan ko ang butas. Hindi naman lumabas ang sawan nito kaya napatingin ako kay Lolo Lico. Lolo, ayaw po eh. Sige, ulitin mo lang. Umusal ka ng orasyon tapos hipan mo ang butas ulit. Tapikin mo rin ang kamay yung butas para lumabas siya. Napatingin ako sa kamay ko kasi maliit lang to kumpara sa malaking butas na singlaki ng maliit na balde. Pero muli akong umusal ng orasyon at inihip sa malaking butas kasabay ng pagpalo ko ng 2 palad sa bukana nito. Maya-maya pa ay nakarinig na ako ng mahinang paggalaw sa butas. Napakahina nito pero nakakapagtakang naririnig ko to. Siguro'y dahil nauunawaan ko na ang bawat kilos at galaw nila simula nung maturuan ako ni Lolo ng orasyong pagpapaamo. Ilang saglit lang ay lumitaw na ang ulo ng ahas. Nakaramdam ako ng tuwa nito dahil sa wakas ay nagawa ko na rin ang ginagawa ni Lolo sa mga to. Sige, apo. Hawakan mo sa ulo. Hindi ka tutuklawin yan.